crisis and help the Filipino people in their agony and suffering. Noon pa man, madalas na nating marinig at ibang politiko ang tungkol sa isyu ng Marcos Wealth na di umano ay ninakaw na ng pamilya Marcos noon. Ilang dekada na ba natin itong nadirinig? At ilang beses na ba itong naipanalo ng pamilya Marcos sa harap ng korte? Hindi ba kayo naiirita sa paulit-ulit na chismis ng ibang mga politiko tungkol sa isyu sa kayamanan ng mga Marcos? Wala na ba silang ibang maibabato kundi itong mga isyu na matagal nang naipanalo ng pamilya Marcos sa harap ng korte? Bueno, para maging malinaw para sa atin, ay bakit hindi natin alamin ng totoo tungkol sa kayamanan ng mga Marcos? At tingnan natin kung talaga nga bang nakaw ang mga ito o ito isang chismis lang na ipinakalat ng mga Aquino at Dilawan sa loob ng ilang dekada. Oh bu! Lahat ng yan ay ating aalamin dito lang sa channel na ito. Katanungan, totoo bang napakaraming ginto noon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos? Ang sagot ay oo kapatid. Napakayaman na talaga noon pa man ni Marcos bago pa man siya maging presidente ng ating bansa. Ang yaman niyang ito ay bunga ng kanyang pag-iinvest noon ng mga ginto. At pati na rin sa mga minahan ng mga ginto dito sa ating bansa. Nakalaunan ay naipon ang naipon at lumalabas na umabot ang mga ito ng mahigit 7,000 tons na mga ginto na inipon ni Marcos. Take note, 7,000 tons na mga ginto na inipon ni Marcos upang maggamit para sa kinabukasan ng ating bansa. At ang mga ito ay nakatago noon sa basement ng kanilang napakalaking bahay sa San Juan. Bukod dito, naging abogado pa si Marcos noon ng mga maimpluwensya at makakapangyarihang tribo at mga personalidad dito sa ating bansa bago mangyari ang World War II na nagbigay sa kanya ng sinamakmak na mga ginto dahil sa kanyang husay at taglay na katalinuhan. Oh boy! Hindi ko inimbento ang mga ito. Ang lahat ng ito ay nanggaling mismo sa bibig ni Madam Imelda Marcos noon nang interviewin siya ng isang journalist host na si Winnie Monzon. Ayon kay Imelda, ang lahat ng mga ginto na ito ay may kalakip na dokumento at hindi pwedeng sabihin ni numan na ito ay galing sa kasinungalingan. Ang mga ito ay totoong nangyari at sa kasamang palad ay hindi binigyan ng importansya ng media noon na mabigyan ng kaukulang suporta ang pamilya Marcos. Bagkus ay puro paninira at pangalipustang ginawa nila sa pamilya Marcos. Alam naman natin kung bakit. Dahil hawak ng dilawang grupo noon ng media at ayaw nilang malaman ng taong bayan ang katotohanan sa mga gintong inireserba ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos para sa kapakanan ng bansang Pilipinas. Walang ninakaw na anuman si Marcos. Paano siya magnanakaw? Napakayaman na niya bago pa siya maging Pangulo. Ang tunay na magnanakaw ay yung mga taong may pansariling interest na nagpumilit maalis sa pwesto, si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Katanungan, saan napunta ang tunito na naging tunay ito ni Marcos? Dahil matalino si Marcos at alam niya na may mga taong nagtatangka sa kanyang mga kayamanan na inilaan niya para sa kinabukasan ng Pilipinas, ay kanya itong inilagay sa iba't ibang bangko sa iba't ibang panig ng mundo. Hinihintay lamang niya na mag-fully matured ang kanyang mga trust deposits na nakaset ng 50 years mula 1950 hanggang 2000. Ibig sabihin, walang sinuman ang pwedeng kumuha ng kanyang mga assets. Kahit na si Marcos ay hindi ito magagalaw sapagkat naka-time deposit ang kanyang mga ginto at kailangan pang maghintay ng 50 years bago ito makuha at maikasatuparan ang kanyang mitiin na magamit ito para sa bansang Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit umusok ang ilong at galit na galit ang mga global elites na nagnanais na makaparte sa mga ginto ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos noon. Dahil mautak si Marcos, ay inunahan na niya ang mga ito
at ligtas na itinabi ang kanyang mga ginto sa halos 170 na mga bangko. 170 na mga bangko sa buong mundo. Mga minamahal kong kapatid, ang lahat ng ito ay may dokumento. Kaya, saan man mapunta ang pamilya Marcos, ay may maipakikita silang ebidensya tungkol sa yaman ng kanilang pamilya. At dahil 50 years itong nakadeposit, ay tiyak na limpak-limpak rin ang kinitang interes nito sa mga bangko. Na kahit ang interes lang daw ng mga ginto na ito ang gagamitin sa ating bansa, ay makakaahon na tayo mula sa putik ng kahirapan. Ang totoo niyan mga kapatid ay hindi lang ang bansa natin ang makikinabang kung sakali, dahil kung makukuha na natin ang mga ginto na ito na para talaga sa ating bansa, ay maaari na nating matulungan ang mga kalapit nating bansa na nakakaranas ng kahirapan at pagbagsak ng ekonomiya. Noon pa man ay plinano na ito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sapagkat pangarap niya na makilala ating bansa bilang isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Ayaw niyang maliitin tayo ng ibang mga lahi at ayaw din niyang maging sunod-sunuran tayo sa kagustuhan ng ibang mga bansa. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin natin nakukuha ang mga ginto na ito na para sana sa kinabukasan ng mamayang Pilipino? May sagot ka ba, kapatid? Maraming mga Pilipino na hanggang ngayon ay nagdadalawang isip pa rin at hindi naniniwala sa napakaraming ginto na ito na nakalaan para sa ating bansa. Ang tanong ng buong sambayan ng Pilipino, kung talagang may nakalaang limpak-limpak na mga ginto si dating Pangulong Ferdinand Marcos para sa ating bansa, ay bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakukuha upang mapakinabangan na ng buong sambayan ng Pilipino? Bueno, ang sagot ay naririto. Pakinggang mabuti ng iyong maunawaan at maintindihan. Matatandaan na noong 1998 ay naglakas loob na humarap si Madam Imelda Marcos sa Philippine Senate upang hilingin na may sakatuparan ang last will and testament ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, kung saan nakasaad dito na dapat i-implement ang Marcos Foundation upang makatulong na maiangat ang kalagayan ng ekonomiya at maiahon sa kahirapan ang mamamayang Pilipino. Ginawa ito ni Madam Imelda Marcos dahil alam niya na fully matured na ang mga trust deposit noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at panahon na upang maggamit ang mga tuni-tunalang mga ginto na ito para sa kapakanan ng ating bansa. Malinaw na nakalagay sa last will and testament ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na ang sambayan ng Pilipino ang may karapatang magmana ng limpak-limpak na mga kayamanang iyon. Ngunit, imbes na pakinggan ay pinagtawanan pa si Imelda Marcos ng mga ito at hindi pinansin ang panukala ni Imelda at siyang huling kahilingan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ano ba ang asahan natin sa mga ito? Hindi nakataka-taka iyon sapagkat ang mga senador na nakaupo noong panahong iyon ay mga tuta ng dilawang partido na pinasinimulan ni Cory at Ninoy Aquino. Matagal na sana nating nabawi ang napakalaking yaman na ito at nagamit na sana ito para mapaunlad ng husto ang kalagayan ng ating bansa. Pero dahil alam ng mga masasamang tao na ito na wala silang mapapakinabang, ay inayawan nila ang panukala na ito ni Madam Imelda Marcos at hinayaang makatiwangwang ang sandamakmak na kayamanang dapat sana ay napakinabangan na ng sambayanang Pilipino. Katanungan, ano ang dapat nating gawin para mapakinabangan na ng bansa ang kayamanang ito na inilaan ni Marcos para sa ating bansang Pilipinas? Sa kagustuhan ng mga dilawan at mga elitistang grupo na mapasakamay nila ang mga yaman na ito, ay gagawin nila ang lahat kahit pa na manira sila ng reputasyon ng kanilang kapwa. Matatandaan na halos 1,000 kaso ang inihain ng mga ganid na grupo na ito laban sa pamilya Marcos. Isipin mo kapatid,
1,000 kaso. Nakakapanlumo kung iisipin hindi nga ba. Pero dahil malinis ang konsensya ng pamilya Marcos, ay hinarap nila ang kaso na ito sa pamumuno ni Madam Imelda Marcos. At ang halos 1,000 kaso na yon ay naipanalo nilang lahat. Lahat ng paninira at akusasyong ibinato sa kanila sa harap ng International Court ay kanilang matapang na sinagot. At ang lahat ng kanilang sagot ay pinaniwalaan ng korte sapagkat may kaakibat silang mga dokumento na nagpapatunay na hindi nakaw ang yaman ng pamilya Marcos. Ang trial na ito ay ginanap sa Korte ng Amerika ay binansagan bilang Trial of the Century, kung saan naipanalo ng pamilya Marcos ang 1,000 kasong ibinato sa kanila. Ngayon kapatid, malinaw na ba sa iyo ang lahat? Mahal tayo ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at naghanda siya ng isang napakalaking kayamanan upang magamit na ating bansa sa hinaharap. Ngayon, ang tanging paraan para makuha natin ito at matupad ang huling kahilingan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ay dapat na magkaisa tayo na iboto ang kanyang anak. Dahil noon pa man ay hinulma na ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang anak para sumunod sa kanyang mga yapak. At kapag nagkaisa tayo at naipapanalo natin ang kanyang anak, ay tutuparin ito ang huling kahilingan ng kanyang ama na magamit ng sambayan ng Pilipino at ng bansang Pilipinas ang pamanang kayamanan na ito. Mga minamahal kong kapatid, gusto kong tandaan niyo ito. Nasa ating mga kamay ang susi sa ikaunlad ng ating bansa. Halina at magkaisa tayong lahat upang ibangong muli ang kalagayan ng ating bansa. Lahat ng ito ay posible kung iisa ang pintig ng ating pulso na siyang ating ibuboto bilang sunod na pinuno ng ating minamahal na bansa. So ayan mga kapatid, sana sa video na ito ay meron kayong natutunan. Sana ay magkaisa tayo. Laging tandaan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po. Bye-bye.